Kung may isang bagay mang we Filipinos couldn't live without, tiyak magigas na yan. Palay, kanin, bahaw, totoong sinangag. Iilan lamang yan sa mga pangalang itinatawag natin sa bigas. Ito ay isa sa mga pamanang lahi na mula noon ay sinasagawa na natin katulad ng pagriritual sa mga anino hanggang sa ngayon sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Isidro Labrador. Kaya naman, mula rito sa National Museum of Anthropology, sabihin natin lakbayin ang history ng bigas at kung paano nga ba nito itinububog ng ating kultura at mga tradisyon. Ang Rice, Biodiversity and Climate Change ang pangatlong permanenteng exhibit ng National Museum of Anthropology na tinayo bilang kontribusyon nito sa National Year of Rice noong 2013. Layunin nitong buhayin ang pagpapahalaga sa palay at kulturang kaakibat nito. Sinusuportahan din ito ang adhikaing self-reliance ng Pilipinas sa bigas. Nagsisilbing salamin ang exhibit sa pre-colonial Philippines sa pagpapakita nito ng mga idolo, kagamitan at ritual ng pag-aani na noon ay sinubukang burahin ng mga Kristiyanong mananakop. Nagsisilbi rin itong talaan at pagkilala sa ebolusyon ng tradisyon at produksyon ng mga bulol, mga estatwang kahoy na kumakatawan sa Diyos ng palay at espirito ng mga ninuno upang magdala ng masaganang ani. Sa Pilipinas, ang pagsasaka ay hindi lamang hanap buhay. Ito ay pamanang lahi na unti-unti na ring nawawala. Ang average na edad ng magsasakang Pilipino ngayon ay nasa 56 pataas dahil sa kawalan ng suporta at oportunidad sa pagsasaka. Dahil dito, tumataas ang bilang ng mga kabataang tinatalikuran na ang pagsasaka dahil sa paniniwalang walang kinabukasan dito at paghahangad ng edukasyon sa kolehiyo kapalit ng pagmana ng tradisyon. Ayon sa National Nutrition Council, sa Pilipinas, ang bigas ay hindi lamang pagkain, kundi bahagi ng kultura at kasaysayan. Ito ay pangunahing pagkain ng mga Pilipino at mahalagang pinagkukunan ng enerhiya. Ito ang sentro ng bawat hapagkainan at maaaring lutuin sa iba't ibang paraan. Karaniwan itong kinakain sa almusal, tanghalian, hapunan at merienda. Para sa maraming Pilipino, hindi kumpleto ang pagkain kung walang kanin. Natuklasan ang pinakaunang ebidensya ng palay sa Pilipinas sa Andarayan, Cagayan Valley noong 1978. Sa pangunguna ni Richard Shuttler Jr., ang mga natagpuang carbonized rice specimens ay ipinadala sa International Rice Research Institute para sa pagsusuri. Ayon kay TNT Chang, ang mga specimen ay kabilang sa genus Oryza na nagpapatunay na matagal ng bahagi ng pamumuhay ng mga Pilipino ang pagtatanim ng palay. For me, one of the greatest tragedies of contemporary Filipino life is that fewer and fewer young Filipinos want to be farmers. Sinuportahan ni Senadora Loren Legarda ang exhibit na ito upang mapalawak ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng palay, biodiversity at climate change. Binigyan din niya na mahalagang pangalagaan ang ating likas na yaman at pamana ng pagsasaka para sa mga susunod na henerasyon. Kinikilalang pambansang hayop ang kalabaw. Hindi lamang dahil isa sila sa mga pinaka-resilient na hayop, kundi sa kadahilanang sila ang kanang kamay ng mga magsasaka sa bukid, mula sa pag-aararo hanggang sa paghila ng mga binhinang palay. Katuwang din ng mga magsasaka ang mga kagamitang kabil, kulbong, gimata, miyaw at marami pang iba sa pag-aani. Maraming kinaharap na problema ang mga magsasaka ng palay natin. Nariyan ang mga peste, ang mga locust o mga tipaklong na pangunahing naninira ng pananim at mga snail o mga kuhol na ang target naman ay mga punla at kinukonsiderang invasive sa Asia. Maliban sa mga peste, ang pabago-bagong timpla ng panahon ang pangunahing problema ng mga magsasaka. Ayon sa pag-aaral ni Hossein, ang pagtaas ng air temperature, pabago-bagong pattern ng pag-ulan at ang matinding pag-iba ng klima ang siyang dahilan ng pagbaba ng agricultural production. Isa pang epekto ng climate change ang pagtuyot na nagpababa ng ani at ang pagdami ng mga peste sa pananim. Dahil dito, marami tayong variety ng bigas na tinutumpok ng mahigit 40,000. Iilan na lamang dyan ang basmati, bomba, arborio at jasmine. Ang iba-ibang variety ng palay ay nag-ugat pa sa makasaysayan, geographical at kultural na kadahilanan. Natural na naidisenyo ang mga ito upang mabuhay sa iba't ibang uri ng panahon, uri ng lupang pinagsisibulan at iba pang external na kondisyon. Hindi na bago ang mga problema sa pananim, kung kaya't sa Ifugao, siglo na ang tagal ng paggawa ng bulol o granary deities na pinaniniwalaang tagapagbantay ng mga ani. Ito ay mga figurang inukit sa kahoy at inaalayan ang mga ito ng manok, baboy, maging ng kalabaw at sa mismong seremonya ay pinapahira ng dugo ng baboy. Sa panahon ngayon naman ay pinagdiriwang si San Isidro Labrador bilang patron ng pagsasaka sa Pahiyas Festival. Sa aming pagbisita sa Rice, Biodiversity and Climate Change Exhibit Gallery, natuklasan namin na ang bigas ay hindi lamang pagkain. Isa itong bahagi ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Habang tumatanda ang mga magsasaka at humaharap ang agrikultura sa problema ng climate change, mahalagang ipagpatuloy ng susunod na henerasyon ang pamanang ito.